What's up guys? Welcome na naman dito sa aking channel at syempre loan app pa rin itong i-share ko sa inyo. At alam nyo ba, bagong-bago na naman itong loan app na nakita ko at ayon kasi sa ads nito, pwedeng umutang hanggang 60,000 pesos. Mas malaki daw yung loan amount na ino-offer nila compared dun sa iba na nagawan ko ng aking honest review na may pambungad na pwedeng umutang hanggang 20,000 pesos, hanggang 10,000 pesos. Pero ito, 60,000 pesos daw. So ito nga yung Sigurado Cash Peso Loan App. Hanggang 50,000 pesos naman daw yung pwedeng utangin. Get instant cash with low interest. Mababa daw yung interest ng loan app na to. Registered nga daw ito sa SEC at sa AMLAC or sa AMLC. And bago nga tayo makapag-proceed na umutang dito, kailangan daw nating i-allow itong Sigurado Cash to track your activity across other companies, apps, and website. So, akalain mo yun to help us improve the effectiveness of our advertising companies. We collect an anonymous advertising ID from your device. This information is issued strictly for aggregated analytics and not identify you personally. So, may mga gustong i-access na naman sa aking phone itong Sigurado Cash. Ito, maglalagay ulit tayo syempre ng valid mobile number, and once na naklik mo itong get the verification code, meron kang matatanggap na one-time password na input mo nga lang din dyan. And then, yung ads kasi ng loan app nga na ito ay diba 60,000 pesos yung loan amount, pero may pambungad na naman itong Sigurado Cash na 50,000 pesos na naman daw yung pwede kong utangin. Ano ba talaga Sigurado Cash? 60,000 ba talaga ang maximum loan amount or 50,000 pesos, diba? Complete the authentication in just, di ba? Ilang minuto nga lang daw. Sabi nitong Sigurado Cash na may loan terms na 121 days, 0.05% pa rin yung interest nito ha. So agad-agad kailangan natin na makapag-upload ng isang valid government ID, at ito nga yung mga ID na tinatanggap. Merong recommended ID type at meron ding other option. Kung sakali na wala kang ID dito nga sa mga recommended ID, like yung driver's license, PRC, SSS, passport, postal ID at yung UMID. At dito nga sa other options, TIN, yung voters, national ID, pag-ibig din, pwede, okay? So, i-upload mo nga lang daw yung isang valid government ID at syempre, hindi nawawala yung facial verification. I-follow mo nga lang yung instruction para tayong nagsiselfie. And next nga, basic identity information na kailangan masagutan itong education. Please select education, marital status, number of credit cards, email, gender, at residential address. And then job information like yung company name, company address, address details, at yung company phone number. Then, urgent contact person or yung personal references. Tatlo lang naman itong hinahanap dito. At account management. Maglalagay ka kung saan mo gustong matanggap yung loan proceeds. Pwede e-wallets or via bank. So, sa akin nga, e-wallets yung pinili ko dito. Sa e-wallets, pwede via GCash, GrabPay, PayMaya, at StarPay Corporation. And then, loan confirmation, like itong Sigurado Cash daw, pwedeng umutang hanggang 3,000 pesos. Akalain mo yun maka-interview from 60,000 pesos na nakalagay sa ads nitong Sigurado Cash, habang tinutuloy ko nga naging 50,000 pesos at sa dulo ng aking loan application, naging 3,000 pesos lang pala yung pwede kong utangin, at nag-apply kasi ako ng February 16 or due date ko agad-agad na in-offer nga ng loan app na ito ay February 22, 2026. So, from February 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 days lang. Hindi pa nga umabot ng 7 days tong terms na in-offer nila, kundi 6 days lang. Pero, di ba, ang pambungad ng loan app na ito ay halos na sa 4 months, 5 months, or 121 days, ganyan yung terms daw. Pero ito, at 6 days lang pala, hindi pa nga umabot nga ng 7 days. Kung mapapansin nyo, merong nakalagay nga na repayment schedule. At sa repayment schedule daw, first period ko ay sa February 22, 2026 nga, na magbabayad daw ako ng 2,995 pesos. At meron itong nilagay na second payment ko June 17, 2026. So, akalain mo yun mga ka-interview, from February, March, April, May, June, nilagay nila na 4 months yung payment terms, pero dito pa lang sa first due date sa February 22, 2026 ay kailangang bayaran ng buo yung inutang ko or halos buo ng utangin, like 2,995 pesos. Kaya eme lang talaga nila itong 4 months na naman na payment terms, kasi hindi po ito totoo ha.
kundi 6 days lang talaga yung terms. First due date pa lang, February 22, 2026, ay babayaran na ng halos buo ng inutang nga. At di ba hindi pa nga natin ng buo itong 2,995 kasi may pakaltas pa sila. Okay, kaya isang loan up na naman na hindi siya maasahan. And ito, Sigurado Cash in review daw itong loan application ko. Your order is under review. Please be patient. All payments must be made only within this app. At doon nga sa 2,000 pesos na loan amount na ino-offer ng loan app na ito, meron agad-agad 1,140 na service fee. Akalain mo yun mga ka-interview? 3,000 pesos lang yung ipapahiram tapos kakaltasan pa ng 1,140 na service fee. At kung magkano nga lang yung matitira, yun lang yung ipapadala nila. So, kalokohan talaga tong mga loan app na to ha. Akalain mo yun, within 7 days, meron agad-agad silang kinita na 1,000 mahigit or 1,140 within 7 days. So, hindi talaga makatarungan itong charges nitong Sigurado Cash. 1,140 yung ikakaltas doon sa 3,000 pesos na loan amount. And kung magkano lang yung matitira, yun lang yung ipapadala nila. Nasa 1,800 lang, 1,860 pesos yung ipapadala ng loan app na ito dahil kinaltasan agad ng 1,140 pesos, di ba? Kaya nga mga ka-interview, please lang wag na ulit kayong umutang dito sa loan app na Sigurado Cash kasi talaga hindi makatarungan itong charges nila. Hindi makatarungan din yung term 6 days lang. Hindi pa nga inabot nga ng 7 days kundi 6 days. Kailangan mong bayaran ng buo yung amount na inutang mo. Utangin natin kung sakali nga na ituloy ko na mag-apply dito. Ang malas nga lang kasi, di ba, declined na naman yung loan application ko. Pero, di ba, okay na rin yon kaysa naman magbayad ako ng mga charges na labag sa aking kalooban, di ba? So, hindi makatarungan yung mga charges ng loan app na ito. Napaka-short term lang na naman. At, eto pa, mabilis mag-decline, auto-decline din naman yung loan application ko. Kaya please lang kung ayaw nyo na sobrang stress or madagdagan yung stress na nararamdaman nyo or kung ayaw nyo na mas lalong malubog sa utang, abay huwag na kayong umutang sa iba't ibang mga loan app na nagsisilabasan sa Google Play Store at sa App Store. Kasi instead na makatulong sa inyo ay mas lalo pa nga tayong malulubog sa utang kung dito tayo kakapit sa oras ng kagipitan or pangangailangan. Okay? So, yun lang. Sana makatulong yung video na to sa inyo. Pero, ayun nga, nasa sa inyo pa rin talaga yung desisyon kung utangan nyo pa rin after nyo na mapanood yung video natin na hindi siya magandang i-consider na utangan sa oras ng kagipitan. And nasa sa inyo pa rin talaga yung desisyon nga kung utang kayo or hindi. So, sana maging guide nyo yung video na to. Sana makatulong para makapag-decide kayo. Okay? And ayun nga, wala akong kinalaman sa anumang desisyon na gagawin niyo mga ka-interview. So, thank you for watching. Please don't forget nga to like, share, and subscribe para maging updated ka nga sa mga susunod na videos na ipapalabas nga natin dito sa aking channel, Gia Insta Review. Thank you and see you sa next video. Bye!